Ang unang pagkakataon na nakita ko si Gianna Collado, nakaupo siya mag-isa sa isang kwarto na kasing laki ng buong apartment ko, nakikinig sa parehong kanta ng paulit-ulit sa ika-47 na beses. Alam ko na ika-47 dahil binilang ko. Walang nagsalita sa kanya buong umaga, hindi ang housekeeper na dumaan sa bukas niyang pinto 3 beses. Hindi ang chef na naghanda ng almusal niya at iniwan sa labas ng kwarto. Hindi ang ama niya na umalis na sa trabaho bago siya magising. Ako ang bagong katulong. Binigyan ako ng babala na huwag siyang abalahin. Pero noong unang tinginan niya ako, nakita ko ang isang bagay na hindi napansin ng iba. 3 linggo pagkatapos, magbabago ang lahat. Nakakita ka na ba ng taong ini-ignore at alam mong hindi ka makakahinga lang? I-share mo ang iyong saloobin sa comments. At kung gusto mo ng higit pang kwento tungkol sa awa, koneksyon, at pagkakita sa mga taong ini-ignore ng iba, pindutin ang subscribe button at notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento. 6 na taon na akong naglilinis ng bahay. Magaling ako roon. Alam ko kung paano gawing makintab ang granite counter nang walang guhit. Alam ko kung aling produkto ang gumagana sa hardwood kumpara sa tile. Alam ko kung paano maging invisible kapag gusto ng pamilya ang privacy at efficient kapag gusto nila ang resulta. Pero hindi pa ako nakapagtrabaho sa bahay na katulad nito. Ang mansyon ng mga Collado, at talagang mansyon iyon, hindi lang ordinaryong bahay, matatagpuan sa pinakamayamang subdivision sa bayan. Stone facade, circular driveway, mga bintanang napakataas at malinis na parang wala sila. Nakakuha ako ng trabaho sa pamamagitan ng agency. Mabuti ang sweldo, full-time benefits pagkatapos ng 90 araw. Napaka-partikular ni Ginoong Collado. Sinabi sa akin ng babae sa agency na bigla na lang umalis ang nakaraang housekeeper. Kailangan niya ng maaasahan, discreet, professional. Ako ang lahat ng iyon. Kailangan ko itong trabaho. Tumaas ang upa ko noong nakaraang buwan at kailangan ng bagong gulong ng sasakyan ko. Kaya narito ako. Unang araw, 7:00 ng umaga. Tinawag ko ang doorbell. Ang babaeng nagbukas ay nasa 60s, kulay abo ang buhok na nakapulupot ng mahigpit, navy dress, walang ngiti. Ikaw si Christine? Opo ma'am. Ako si Jengying Ruth Winters. Ako ang namamahala sa mga tauhan sa bahay. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang gulay sa palengke. Bata ka pa. Ako ay 28. 6 na taon na akong propesyonal na naglilinis. Opo. Lumayo siya. Pasok ka. Ang foyer ay mas malaki pa sa buong apartment ko. Marmol na sahig. Chandelier na siguro mas mahal pa sa kinikita ko sa 5 taon. Hagdanan na umiikot pataas sa ikalawang palapag na parang mula sa pelikula. Umalis si Ginoong Collado papunta sa opisina 6:30, sabi ni Gingermer Winters habang naglalakad. Sumunod ako, bahagyang tumutunog ang sapatos ko sa marmol. Bumabalik siya mga 7:00 ng gabi. Minsan mas huli pa, bihira mo siyang makita, naiintindihan ko. Mga responsibilidad mo, alikabok ang lahat ng ibabaw araw-araw, i-vacuum ang karpet, i-mop ang hardwood at tile, maglaba 2 beses sa 1 linggo, malalim na paglilinis ng banyo, bintana 1 beses sa 1 linggo. Binigkas niya ang listahan nang hindi tumitingin sa akin. Trabaho mo Lunes hanggang Biyernes, 7:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Perpekto yon. Naglakad kami sa sala na may mga kasangkapan na parang walang nakaupo kahit kailan. Kainan na may mesa na kayang umupo ng 20. Kusina na may mga appliances na hindi ko kilala. Si Gus ang bahala sa lahat ng pagkain, sabi ni Geng. Winters, tinuro ang lalaking nasa 50s na naghiwa ng gulay. Tumango siya sa akin pero hindi nagsalita. Huwag mong galawin ang kusina maliban sa paglilinis. Naiintindihan ko. At isang bagay pa. Huminto si Jing Winters, humarap sa akin. Nagbago ang ekspresyon niya, naging maingat. May anak na babae si Ginoong Collado, si Gianna. 6 na taong gulang siya. Sige, may special needs siya. Tahimik na sinabi ni Jing Winters ang salitang iyon na parang kahiya-hiya. Karaniwang mag-isa lang siya. Makikita mo siya sa bahay minsan. Iwan mo lang siya. May kakaiba sa paraan ng pagsabi niya. Iwan mo lang siya. Nagbigay ng kirot sa tiyan ko. Iwan mo lang siya.
Huwag makipag-ugnayan. Huwag subukang makipag-usap. Hindi niya gusto iyon. Nakakaabala siya. Gusto kong magtanong pa. Pero naglalakad na ulit si Jinying Winters. Nasa utility room ang mga cleaning supplies mo. Simulan mo ang mga guest room sa itaas. Susuriin ko ang trabaho mo sa tanghali. Ginugol ko ang unang 2 oras sa paglilinis ng guest room na parang hindi pa nagagamit. Perpektong puting linen. Mga alas 9:30, nag-aalis ako ng alikabok sa hallway sa ikalawang palapag nang marinig ko iyon. Musika, malambot, paulit-ulit, parehong himig na paulit-ulit. Sinundan ko ang tunog hanggang sa saradong pinto sa dulo ng hallway. Pink na nameplate. Gianna. Hindi dapat. Sinabi sa akin ni Gincourt Winters na iwan siya, pero nagtaka ako. Kumatok ako ng mahina. Hello? Walang sagot. Bahagya kong binuksan ang pinto. Ang kwarto ay hindi inaasahan. Malaki ito, pero hindi parang walang laman tulad ng iba sa bahay. May mga laruan, libro, maliit na mesa na may mga krayola na nakakalat. Mga stuffed animal na nakalinya ayon sa laki sa istante. Pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Perpektong organisado. At sa sulok, nakaupo sa purple na rug, ay isang maliit na batang babae, si Gianna. Maliit siya, mahabang blonde na buhok na may 2 tirintas, nakasuot ng dilaw na damit na may puting bulaklak. May hawak siyang tablet at galing doon ang musika. Parehong kanta na paulit-ulit. Hindi siya tumingin nang buksan ko ang pinto. Hay, sabi ko nang mahina. Wala. Bago ako rito. Naglilinis ako ng bahay. Bahagyang gumalaw siya pasulong at pabalik, nakapako ang mata sa tablet. Dapat umalis ako. Sinabi ni Gianna Winters na huwag makipag-ugnayan pero may huminto sa akin. Ang batang ito ay mag-isa sa napakalaking bahay na ito kasama ang mga tauhan na ini-ignore siya at ama na wala sa bahay. Maganda ang kantang iyon. Subukan ko ulit. Tumigil ang pag-ugoy ni Gianna ng 1 segundo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, pero nakita ko. Narinig niya ako. Sige, sabi ko ng mahina. Papayagan kitang makinig. Nasa baba ako kung may kailangan ka. Isinara ko ang pinto. Sa tanghali, sinuri ni Gianna Winters ang trabaho ko gamit ang clipboard. Tinakbo niya ang daliri sa baseboard, tiningnan ang sulok, binuksan ang closet. Katanggap-tanggap, sabi niya sa wakas, na sa tingin ko ay mataas na papuri mula sa kanya. Salamat po. Tanghalian alas 12:30. Kakain ka sa kusina, 20 minuto. Gutom na gutom ako, kaya nagpapasalamat ako. Gumawa si Goose ng chicken salad sandwich. Inilagay niya isa sa harap ko ng walang salita. Pagkatapos, bumalik sa paghahanda ng hapunan. Umupo si Gianna Winters sa tapat ko na may tsaa. Walang pagkain. Pumasok ka sa kwarto ni Gianna, sabi niya. Bumagsak ang tiyan ko. Narinig ko ang musika. Sinundan ko lang. Sinabi ko sa iyo na huwag makipag-ugnayan sa kanya. Hindi ako. Binati ko lang. Hindi niya gusto ang estranghero. Nakakaabala siya. Sa susunod, layuan mo siya. Gusto kong magtalo. Gusto kong itanong kung bakit dapat iwan mag-isa ang 6 na taong gulang buong araw. Pero kailangan ko itong trabaho. Naiintindihan ko, sabi ko. Uminom si Gianna Winters ng tsaa. Ang huling housekeeper ay sinubukang maging friendly kay Gianna. Hindi nagtapos ng mabuti. Ano ang nangyari? Siya ay lumampas. Akala niya mas alam niya kaysa sa mga propesyonal. Pinatalsik siya ni Ginoong Collado. Malinaw ang mensahe. Manatili sa tamang lugar mo. Hindi ko na nakita si Gianna ng araw na yon o kinabukasan o sumunod na araw. Pero naririnig ko siya. Parehong kanta paulit-ulit mula sa kwarto niya. Sa Huwebes, naglilinis ako sa sala mga alas 10 ng umaga nang lumitaw siya. Basta na lang pumasok ng walang sapatos, nakasuot ng overalls at pink na shirt, maluwag ang buhok ngayon. Huminto siya mga talampakan ang layo sa akin, tumitig. Magandang umaga, Gianna, sabi ko ng mahina. Walang sagot, nanonood lang habang nag-aalis ako ng alikabok sa bookshelf. Nagpatuloy ako sa trabaho, huwag gawing malaking bagay. Pagkatapos ng mga 5 minuto, umupo siya sa sahig, cross-legged, nanonood pa rin. Sumulyap ako sa kanya. Sige lang ba kung magpatuloy ako sa paglilinis? Ayaw kong abalahin ka. Walang sagot. Nagpatuloy ako sa pag-aalis ng alikabok. Nanatili siya.
Nagkakasama kami sa parehong espasyo ng mga 20 minuto. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis ng tahimik tulad ng pagdating niya. Nakita ako ni Ging Winters sa kusina mamaya. Si Gianna ay nasa sala kasama mo. Opo, pumasok siya habang naglilinis ako. Nakipag-usap ka ba sa kanya? Binati ko lang ng magandang umaga. Yun lang, mukhang may gustong sabihin pa si Jean Cars Winters. Pero hindi niya sinabi. Umalis lang siya. Biyernes, halos tapos na ang unang linggo ko. Nasa sala ulit ako. Sa pagkakataong ito, may phone ako sa windowsill na nagpapatugtog ng musika ng mahina habang nagtatrabaho. Para lang hindi masyadong tahimik. Isang pop song, upbeat, walang espesyal. Nagpupunas ako ng bintana nang maramdaman ko. May nanonood. Lumiko ako. Nakaupo si Gianna sa pinto. Hi, sabi ko. Tumuntong siya sa kwarto. Pagkatapos isa pa, tinitingnan niya ang phone ko at ang musika. Gusto mo ba ang kantang ito? Tanong ko. Ikiling niya ang ulo, nakikinig. Pagkatapos ay isa pang hakbang at isa pa hanggang mga 5 talampakan lang ang layo. Hindi ako gumalaw. Ayaw kong matakot siya. Gusto ko ang musika habang nagtatrabaho. Mas masaya. Nag-uga ang kamay ni Gianna sa gilid. Maliit na galaw na parang nagpoproseso siya. Pagkatapos ay nagsalita siya ng malakas. Maliit, mahina, pero malinaw ang boses niya. Oh, masyado bang malakas? Pwede kong babaan. Abot ko ang phone, babaan ang volume. Mas maganda ba? Tumango siya isang beses. Sige, ganito na lang. Salamat sa pagsabi mo. Nanatili siya ng isa pang minuto pagkatapos lumiko at umalis. Ito ang unang totoong pakikipag-ugnayan namin at mabilis ang tibok ng puso ko. Sa susunod na Lunes, nagbago ang lahat. Nasa sala ako, huling bahagi ng umaga, sumisikat ang araw sa mga bintana. Natapos ko na ang pag-aalis ng alikabok. Malapit na akong mag-vacuum. Nagpapatugtog ulit ang phone ko ng musika. Mas mahina ngayon. May kanta na dumating na mahal ko. May magandang beat. Hindi ko napigilan. Nagsimulang gumalaw ng kaunti habang nagtatrabaho. Nag-sway. Walang drama. Bahagyang sumasayaw habang naglilinis. Tangang bagay, pero masaya ako. At narinig ko iyon. Sayaw tayo. Natigilan ako. Lumiko. Nakaupo si Gianna doon, kamay sa gilid, direktang nakatingin sa akin. Ano ang sinabi mo, sweetie? Sayaw tayo. Seryoso ang boses niya. Hindi talaga tanong, hindi talaga utos, basta sinasabi. Nanigas ang lalamunan ko. Gusto mong sumayaw? Tumango siya. Sumulyap ako sa paligid. Wala si Ginger Winters. Nasa kusina si Goose. Tayo lang. Dapat kong hanapin si Ginger Winters at sundin ang patakaran. Pero ang batang ito ay humingi sa akin na sumayaw kasama siya at hindi ko matatanggihan. Sige, sabi ko ng mahina. Sayaw tayo. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ayaw kong matakot siya. Lumuhod ako sa kanyang antas. Pwede bang hawakan ang kamay mo? Tiningnan niya ang kamay ko. Nag-isip. Pagkatapos ay dahan-dahan, napakahina, inabot niya. Maliit niyang kamay ang dumulas sa kamay ko. Tumayo ako ng maingat. Handa na? Tumango siya. Nagsimulang umugoy ng mahina pabalik-balik, sinusundan ang ritmo ng musika. Pinanood ni Gianna ang paa ko, pagkatapos ay sinundan niya, matigas muna, pagkatapos ay medyo maluwag. Sumasayaw kami, ang maliit na 6 na taong gulang at ako, at ngumingiti siya. Talagang ngumingiti. Hindi ko alam kung gaano katagal kami sumayaw. Mga 2 minuto, baka 5, pero narinig ko yon. Ano ang nangyayari rito? Nakaupo si Ging Winters sa pinto. Maputla ang mukha, malaki ang mata. Agad kong bininitawan ang kamay ni Gianna. Pasensya na. Lumayo ako. Humingi siya. Sabi ko, lumayo ka. Lumayo ako, kamay nakataas. Nawala ang ngiti ni Gianna. Lumiliit siya, yumakap sa sarili. Lumakad si Ging Winters, hinawakan ang braso ko. Sa labas ngayon, hinila niya ako sa hallway, isinara ang pinto ng sala. Ano ang iniisip mo? Nanginginig ang boses niya sa galit at takot. Hindi ko masabi. Humingi siya sa akin na sumayaw. Hindi ko matatanggihan. Huwag mo siyang hawakan. Huwag makipag-ugnayan sa kanya. Sinabi ko sa'yo, bata siya. Gusto niyang sumayaw. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Trabaho mo. Linisin ang bahay at iwan siya. Grabe iyon. Nakabitin ang salita sa pagitan namin.
namula ang mukha ni Ginger Winters. Wala kang alam. Ipaliwanag mo sa akin dahil ngayon ang nakikita ko lang ay 6 na taong gulang na ini-ignore ng lahat sa bahay na ito. May autism siya. Hindi niya napoproseso ang mga bagay tulad natin. Nakaka-overwhelm sa kanya ang physical contact. Pwede kang magdulot ng meltdown. Pwede. Pero hindi nangyari. Masaya siya. Hindi mo alam iyon. Alam ko. Nakita ko ang ngiti niya. Tinitigan ako ni Ginyang Winters. Matagal. Sa wakas, tatawagan ko si Ginoong Collado. Bumagsak ang tiyan ko. Wag po. Pasensya na. Hindi ko na uulitin. Tama ka. Hindi mo uulitin. Kinuha niya ang phone. Hintayin mo rito. Tumayo ako sa hallway ng 15 na minuto na nakatingin sa saradong pinto ng sala. Iniisip kung nandun pa si Gianna. Iniisip kung natanggal na ba ako sa trabaho sa 2nd linggo. Kailangan ko itong trabaho. Pero hindi ko pinagsisisihan ang pagsayaw sa batang yon. Sa wakas, nabuksan ang front door. Pumasok ang lalaki. Matangkad, maitim na buhok na nagsisimula ng maging kulay abo sa gilid. Mamahaling suit, maluwag ang necktie. Juanito Collado. Mukhang pagod siya. Agad lumitaw si Gang. Winters. Ginoong Collado, salamat sa pagdating. Alam ko abala ka, pero nasaan siya? Matigas at hindi mapagpasensya ang boses niya. Ang bagong katulong. Nasaan siya? Tinuro ako ni Ginyang Winters. Lumapit si Juanito, tiningnan ako. Ikaw si Christine? Opo, sir. Sabi ni Ruth na sumayaw ka kasama ang anak ko. Humingi siya. Hindi ko naisip. Hindi mo naisip? Pinutol niya ako. May training ka ba sa pagtatrabaho sa mga batang may autism? Wala. May sertipiko ka ba, karanasan, anumang bagay na magpapahintulot sa iyo na makipag-ugnayan sa kanya? Wala. Bakit mo naisip na tama ang hawakan ng anak ko nang walang pahintulot? Namula ang mukha ko. Humingi siya sa akin na sumayaw. Hindi ko siya i-ignore. Hindi iyon ang desisyon mo. Sa kagandahang loob, sir, bata siya. Hindi problema na dapat pangasiwaan. Tumahimik ang kwarto. Nanigas ang panga ni Juanito. Pasensya, dapat tumigil ako at humingi ng tawad. I-save ang trabaho. Pero hindi ko magawa. 6 na taong gulang ang anak mo. Nasa napakalaking bahay na ito buong araw kasama ang mga taong umiiwas sa kanya. Ini-ignore siya, tinatrato siya na parang wala. At kapag sa wakas ay lumapit siya, kapag humingi siya ng simpleng bagay tulad ng pagsayaw, dapat ko siyang tanggihan. Dahil sa patakaran? Dahil baka maabala siya? Hindi mo alam ang pinagsasabi mo? Baka hindi. Pero alam ko ang nakita ko. Masaya siya. Sa loob ng 3 minuto, maliit na batang babae lang siyang sumasayaw sa musika. Tinitigan ako ni Juanito. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Sa wakas, lumingon siya kay Ginyang Winters. Nasaan si Gianna ngayon? Sa kwarto niya. Nagkaroon ba siya ng meltdown pagkatapos nito? Nagdalawang isip si Ginyang Winters. Wala, pero walang tanda ng pagkabalisa. Wala, pero hindi ibig sabihin salamat, Ruth. Tumingin siya sa akin ulit. Sumama ka sa akin. Sumunod ako sa kanya sa study. Madilim na kahoy, leather chairs, mga istante ng libro mula sahig hanggang kisame. Isinara niya ang pinto, tinuro ang upuan. Umupo. Umupo ako. Hindi siya. Tumayo siya sa bintana, nakatingin sa perpektong manicured na bakuran. Na-diagnose ang anak ko na may autism noong 3 taong gulang, sabi niya ng mahina. Hindi kaya ng nanay niya. Umalis siya noong 4 na taong gulang si Gianna. Nanikip ang dibdib ko. Pasensya na po. Nag-hire ako ng therapists, specialists, pinakamahusay na tao na kayang bayaran ng pera. At pareho ang sinasabi nila. Kailangan ni Gianna ng structure, routine, minimal na stimulation. Hindi siya nagagawa ng mabuti sa hindi inaasahang pakikipag-ugnayan. Sa lahat ng respeto, sir, siya ang nag-umpisa ng pakikipag-ugnayan. Lumapit siya sa akin. Yun ang sinabi ni Ruth. Lumiko na siya sa akin. Sinabi rin niya na hindi na lumapit si Gianna ng kusang loob sa kahit kanino sa mahigit 1 taon. O, hindi siya masyadong nagsasalita. At kapag nagsalita, karaniwang 1 o 2 salita lang. Pero sinabi ni Ruth na buong pangungusap ang sinabi niya sa'yo. Sayaw tayo. Tumango ako. Oo, umupo si Juanito. Sa unang pagkakataon, mukha siyang pagod na ama kaysa CEO. Hindi ko alam kung paano makipag-ugnayan sa kanya, inamin niya. Tuwing susubukan ko,
Lumalayo siya. Hindi siya tumitingin sa akin. Hindi siya nagsasalita sa akin. Tinanggap ko na baka mas mabuti siyang nasa kamay ng mga profesional. O baka kailangan niya lang ng taong makakakita sa kanya bilang bata, hindi bilang diagnosis. Tumingin siya sa akin ng matalim. Nagpatuloy ako. Wala akong alam tungkol sa autism. Tama ka. Hindi ako trained, pero alam ko na nang ngumiti ako sa kanya, lumapit siya. Nang nagpatugtog ako ng musika, sinabi niya na masyadong malakas. At nakinig ako. Nang humingi siya sa akin na sumayaw, sinabi ko oo. At sa loob ng ilang minuto, masaya siya. Paano kung nagkaroon siya ng meltdown? Kung na-overstimulate siya at nasaktan ang sarili, titigil ako. Tutulong ako. Hindi ko pipilitin ang anumang bagay. Sumandal si Juanito, ipinikit ang mata. Huwag mo akong tanggalin, sabi ko ng mahina. Pakiusap, kailangan ko itong trabaho. Pero higit pa rito, sa tingin ko kailangan ni Gianna ng taong hindi siya tinatrato na marupok. Kailangan niya ng taong mabait lang sa kanya. Matagal siyang hindi sumagot. Sa wakas, hindi ka natatanggal. Huminga ako. Pero nagpatuloy siya. Kung makikipag-ugnayan ka kay Gianna, kailangan mong maintindihan ang ilang bagay. Sige po. Sensible siya sa malakas na ingay, maliwanag na ilaw, bigla ang galaw. Kung mukhang overwhelmed siya, bigyan siya ng space. Naiintindihan ko, hindi palaging nakikipag-eye contact siya. Normal iyon sa kanya, huwag pilitin, hindi ko gagawin. At kung sasabihin niyang hindi sa anumang bagay, igalang agad. Siyempre, tumayo siya. Hindi magugustuhan ito ni Ginning Winters, pero sasabihin ko sa kanya na pwede kang makipag-ugnayan kay Gianna sa loob ng katwiran. Kung si Gianna ang mag-uumpisa, pwede kang sumagot. Salamat po. Huwag mong ipagsisi ito sa akin. Sa mga sumunod na linggo, may nagbago sa bahay ng mga kolado. Nagsimulang hanapin ako ni Gianna. Hindi araw-araw, pero ilang beses sa isang linggo, lalapit siya sa kwarto na nililinis ko. Uupo siya ng tahimik, nanonood sa trabaho ko. Nakikipag-usap ako sa kanya, hindi palagi, maliit na bagay lang. Mag-vacuum na ako. Maaaring malakas. Sige ba? Tumango siya o umiling? Gusto mo bang tulungan akong tiklopin ng mga tuwalya? Magaling ka talagang mag-organize. Minsan ginagawa niya, minsan hindi. Isang araw dinala niya sa akin ang isa sa stuffed animal niya, purple na elepante. Ito si Pepper, sabi niya. Hi Pepper, napakalambot niya, pasensya, napakalambot niya. Umupo si Gianna, gusto ni Pepper ang musika. Oo nga. Anong klaseng musika? Masayang musika. Kaya nagpatugtog ako ng masayang musika. At umupo si Gianna kasama si Pepper at umuugoy ng mahina sa beat. Nanonood si Ginger Winters mula sa pinto, skeptical, naghihintay na magkamali ako. Pero hindi ako nagkamali dahil hindi ko sinusubukang ayusin si Gianna o baguhin siya. Nandyan lang ako, naroroon. Isang hapon mga 6 na linggo pagkatapos ko magsimula, maagang umuwi si Juanito. Nasa sala ako. Nakaupo si Gianna sa sofa na nag-o-organize ng Crayola ayon sa kulay. Nag-aalis ako ng alikabok malapit. Gianna, sabi ni Juanito mula sa pinto. Umuwi na ako. Hindi siya tumingin. Gianna, subukan niya ulit, mas mahina. Kumusta ang araw mo? Wala. Nakita ko ang sakit sa mukha niya. Nag-o-organize siya ng Crayola ng mga 20 minuto. Nag-alok ako ng mahina. Napaka-focus niya. Pinanood siya ni Juanito. Hindi siya nagsasalita sa akin. Sinubukan mo ba siyang kausapin tungkol sa mga bagay na interesado siya? Hindi ko alam kung ano ang interesado niya. Crayola pala at musika at stuffed animal niya. Inilagay ko ang dusting cloth. Pwede ba? Tumango siya. Lumapit ako kay Gianna, umupo sa sahig sa tabi ng sofa. Gianna, nasa bahay na ang daddy mo. Gusto mo bang ipakita sa kanya kung paano mo inorganisa ang Crayola? Sumulyap siya sa akin, pagkatapos sa ama niya, pagkatapos ay dahan-dahang kinuha ang asul na Crayola, inabot kay Juanito. Tinitigan niya ito na parang hindi makapaniwala. Ipinapakita niya sa'yo, bulong ko, kunin mo. Lumapit siya, lumuhod, kinuha ang Crayola. Salamat Gianna. Kinuha niya ang isa pang dilaw, inabot kay Juanito. Nag-o-organize ka ayon sa kulay, sabi niya. Napakatalino niyan, tumango siya. Ginugol nila ang susunod na 10 minuto ng ganon.
Iniabot ni Gianna ang Crayola kay Juanito. Tinatanggap ni Juanito, nagkokomento ng mahina sa bawat isa. Hindi talaga usapan, pero koneksyon. At nang tingnan ko si Juanito, may luha sa mata niya. 3 buwan pagkatapos ko magtrabaho sa mga kolyado, hiniling ni Juanito na magtagal ako isang gabi. Gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay, sabi niya pagkatapos matulog si Gianna. Siyempre po. 8:00 ng gabi, nakaupo ulit ako sa study niya. Napapanood ko, sabi niya. Ang paraan mo kay Gianna, ang pag-unlad niya, napakaganda. Mas nagsasalita siya, mas nakikipag-ugnayan. Kahit niyakap niya ako noong nakaraang linggo. Bahagyang pumiyok ang boses niya. Hindi ko naaalala ang huling beses na ginawa niya iyon. Napakaganda niyon. Dahil sa'yo. Lumapit siya. Gusto kong mag-alok sa'yo ng ibang posisyon. Hindi bilang katulong, bilang kompanyon ni Gianna. Full-time, mas mataas na sweldo, benefits, anumang kailangan mo. Nagulat ako. Ginoong Collado, hindi ako qualified. Mas qualified ka kaysa sa sino mang hinire ko dahil nakikita mo siya, hindi ang diagnosis niya. Siya. Wala akong sertipiko. Ipapatrain ka namin ng maayos. Pero Christine, may meron ka na hindi natututunan. May empathy ka, pasensya, kabaitan, huminto siya. Meron ka ng kailangan ni Gianna. Naisip ko ito tungkol sa batang ito na humingi sa akin na sumayaw, na nag-aabot na ng Crayola ngayon. Na nagsasabi ng Christine, manatili kapag malapit na akong umalis araw-araw. Sige po, sabi ko. Oo, gagawin ko. 6 na buwan na ngayon. 7 na si Gianna. Nasa special education program na talagang nakakaunawa sa pangangailangan niya. May mga kaibigan siya, ibang bata, na hindi nakakabahala, na hindi palaging nakikipag-eye contact siya o kailangan niya ng pahinga kapag overwhelming. Mas nagsasalita siya, hindi palagi, pero sapat. Mahilig pa rin siya sa musika. Halos araw-araw kami sumasayaw. Minsan sumasama si Juanito, awkward ang galaw pero sinusubukan. Tumatawa si Gianna kapag inikot niya siya. Tumatawa siya. Sa wakas ay nag-init din si Ging Winters sa akin. Mali ako, inamin niya isang araw. Tungkol sa iyo, tungkol sa kailangan ni Gianna. Gumagawa na ngayon si Gus ng paboritong pagkain ni Gianna. Tinatanong niya ang opinyon nito sa bagong recipe. Magkaiba na ang bahay, hindi na parang museo, parang tahanan na. Noong nakaraang linggo, may ginawa si Gianna na nagpapatak sa akin. Nasa sala kami, nagpapatugtog ng musika, kami lang dalawa. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang kamay ko. Sayaw tayo, sabi niya, katulad ng unang beses. Palagi, sabi ko sa kanya. At sumayaw kami dahil iyon ang ginagawa mo kapag may humingi sa'yo na makita siya, makasama siya, tratuhin siya na mahalaga. Sasabihin mo, oo, nakipag-ugnayan ka na ba sa taong sinukuan na ng iba? Nakita mo na ba ang isang tao kung sino talaga siya lampas sa label o diagnosis? I-share mo ang iyong saloobin sa comments sa baba. Kung naantig ka sa kwentong ito tungkol sa awa, koneksyon, at pagkakita sa mga taong ini-ignore ng iba, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang kwento tungkol sa kabaitan, pagtanggap, at kapangyarihan ng simpleng pagiging naroroon. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento. Salamat sa panunood.